So hello, good day. Papakita ko po sa inyo kung paano natin ma-activate itong ating template. So pwede po natin i-copy itong link. Ito po yung isang option. Tapos paste natin sa browser or i-click natin yung link na so, easy way. Click natin yung link. So magpa-prompt po dito sa make a copy. So click lang natin itong make a copy. Yan lang po ang pipindutin natin. Hintayin lang natin siyang mag-load hanggang sa makakreate siya ng sarili nyong copy. So ito na po yung inyong copy. Yan. So una pong magpa-prompt sa inyo is yung dashboard natin. So punta po tayo dito sa ating data. Data tab. Ito po yung sa baba. Click natin yan. Tapos may makita kayo ditong activate. Ito. So i-click po natin yung activate, no? Click natin yan. So ito po is para mapagana natin yung automation. Click OK. Tapos click yung email. Tapos click advance. Click go to budget template. Tapos ito po yung ano niya, script, no? So ang ibig sabihin po niyan is ina-allow niyo yung script na mag-automate, no? Pag hindi niyo po yan in-allow, hindi po siya mag-automate. Ganun lang po yung ano yun. Safe naman po siya. So click natin tong allow. So okay na po. Na-activate na natin ang system. Magpa-pop up lang po itong activation code, no? So kapag hindi pa tayo bayad, so wala pa tayong activation code, no? Pero ma-check nyo naman yung file, no? Pwede nyo i-close yan. Pag may activation code na kayo, lagay nyo na lang ulit, no? So ito po. Check natin kung mapapagana pa rin. So ito yung data entry. Dito tayo mag-i-input ng ating mga transaction, no? So okay naman siya, magana. Tapos pag nag-edit kayo nyan, magpa-prompt ulit yung ating activation required, no? So parang hindi nyo siya magagamit, no, hanggat hindi nyo siya bayad na. So yan po yung isa sa mga security niyan. So ito yung mga laman ng ating box. So nag-pop up ulit siya. So, disbursement, no? For journal, meron din siyang journal dyan. Disbursement, journal, ledger, account summary. So yan po yung mga laman. Meron din po siyang tax tab, no? Para sa ating quarterly file.